January 2019, nakatanggap ng tawag ang 911 mula kay Michael Redlick, isang successful sports executive ng NBA. Nagpapanik ito nang i-report ang kanyang pangamba para sa kanyang misis. Bago maputol ang tawag, sinabi nitong kokontakin sila nitong muli sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit kailanman ay hindi na ito nakatawag pa. Ilang sandali lamang ang lumipas, patay na si Michael. At ang suspect, si Danielle, ang mismong misis nito na kanya ring stepdaughter. Inamin nito ang pagsaksak kay Michael bilang self-defense. Ang komplikadong istoryang ito ay isa sa mga kontrobersyang kaso na gumulat sa mundo. Ano ang totoong naganap ng gabing mapaslang ni Danielle ang mister? Paano nito patutunayan na hindi niya sinasadya ang nangyari? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Danielle Redlick Murder Case. Si Michael Redlick ay isinilang noong May 1, 1953 sa Cleveland, Ohio. Tinatawag itong Red ng kanyang mga malalapit na kakilala at kaibigan. Para sa mga ito, si Red ay isang intelligent, generous, kind and funny. Parati itong nakangiti at ginagawa nito ang lahat mapasaya lamang ang kanyang mga kasamahan. Nagtapos si Michael ng Bachelor's Degree in Communications at Master's Degree in Sports Administration sa Ohio University. Bukod pa rito, kumuha rin ito ng law degree sa Cleveland Marshall College of Law. Matagumpay si Michael sa kanyang career sa sports industry. Mayroon itong mahabang listahan ng respetadong organizations na kinabibilangan gaya ng NBA. Naging vice president ito sa Memphis Grizzlies at may posisyon bilang executive sa Cleveland Brown. Bagamat sa huli ay bumalik ito sa kanyang first love bilang Director of External Affairs sa University of Central Florida. Late 1990s nang makilala nito ang kanyang future wife na si Kathleen Aquino. Nagtatrabaho ito noon sa service industry. Nang mag-date ang dalawa, hiwalay na si Kathleen sa dating asawa at mayroong 3 anak. Gayunpaman, tinanggap ni Michael ng buo ang pamilya nito. Tumayo itong stepfather sa mga anak ni Kathleen. Sinuportahan ng couple ang bawat isa. Naging masaya at matatag ang kanilang pagsasama. Walang gaanong naging problema ang mga ito sa kanilang relasyon. Hanggang sa noong 1999, isang masaklap na trahedya ang dumating sa kanilang pamilya. Na-diagnose si Kathleen ng advanced breast cancer. Wala itong pinansyal na kakayanan at hindi sapat ang health benefit sa kanyang trabaho upang magpagamot. Kaya naman bilang solusyon, agarang pinakasalan ni Michael si Kathleen. Dahil sa kanyang hinahawakang mataas na posisyon sa trabaho, malaki ang healthcare benefits package nito na makukuha rin ng kanyang partner. Bilang misis ni Michael, makukover nito ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ni Kathleen. Noon ay umaasa ang mga ito na magiging maayos na ang kondisyon ni Kathleen dahil sa modernong treatment. Subalit isang araw, isang masaklap na balita ang inihatid ng kanyang doktor. Stage 4 na ang cancer nito. Mayroon na lamang umanong ilang buwan si Kathleen para mabuhay. Gumuho ang mundo ni Michael at mga anak nito nang marinig ang balita. At makalipas nga lamang ang 3 buwan mula ng ikasal, binawian ng buhay si Kathleen. 46 years old lamang ito noon. Sobrang close ni Kathleen sa kanyang mga anak lalo na kay Danielle. Nang pumanaw ito, 25 years old na noon si Danielle. Ito ang tumayong nanay sa kanyang mga nakababatang kapatid. Si Danielle Justin Drohan ay isinilang noong 1974. Paslit pa lamang ito nang maghiwalay ang kanyang ama at inang si Kathleen. Gayunpaman, lumaki ito sa ligtas at maayos na tahanan. Mayroon itong iba't ibang educational background. Nagtapos ito ng Bachelor of Arts sa University of Central Florida. Kumuha rin ito ng Bachelor of Science in Psychology at Photography Certification. Inilalarawan si Danielle ng mga kaibigan bilang matalino at ambisyosong babae. Sa kanyang Twitter page,
Nakasaad na isa itong professional writer at advocate for environmental and social responsibility. Madalas itong mag-post ukol sa mga issue na kinasasangkutan ng mga kababaihan at kapaligiran. 22 years old si Daniel nang makilala nito ang kanyang stepdad na si Michael. Nang mamatay ang inang si Kathleen, nasa high school pa lamang ang mga kapatid ni Daniel. Noon ay nakatira ang mga ito kina Michael at Kathleen habang si Daniel naman ay namumuhay ng independent. Isang araw, kinontak ni Michael si Daniel at inalok kung nais nitong lumipat sa kanyang bahay nang sa gayon ay magkasama-sama ang magkakapatid. Umaasa itong magagabayan ni Daniel ang mga ito at higit na maibibigay ang kalinga gaya ng isang ina. Sumang-ayon naman si Daniel sa hiling ng amain. Mula sa lawak ng kaalaman at experience ni Michael sa larangan ng business, tinulungan nito si Daniel na harapin ang mundo. Habang tumatagal, unti-unting naging sandalan ni Daniel ang ama-amahang si Michael. Nakuha niya rito ang guidance at emotional support na hindi nito naranasan sa kanyang mga magulang. Hanggang sa kinalaunan, ang dating father-daughter relationship ay humantong sa isang romantiko at sexual na relasyon. Noon ay nagtatrabaho bilang part-time bartender si Daniel habang nag-aaral. Sa pag-usbong ng bagong samahan, parati itong binibisita ni Michael sa trabaho. Umu-order ito ng maiinom, pagkatapos ay magkwekwentuhan ng dalawa habang nagsiserve si Daniel sa iba niyang customer. At sa tuwing may events at activity sa trabaho, parating isinasama ni Michael si Daniel. Noong una ay tila inosente at banding lamang ito para kay Daniel. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimulang magbigay ng mga regalo si Michael at mas naglalaan ito ng maraming oras sa kanya. Kinalaunan, ipinakilala na rin ito ng kanyang stepdad sa isa sa mga business contact nito. Dahilan upang makuha ni Daniel ang kanyang kauna-unahang professional job. Pakiramdam nito ay utang niyang lahat sa ama ang anumang meron siya noon. At doon na nga unti-unting nagbago ang pagtingin ni Daniel kay Michael. Hindi na malaya ng mga ito na naging pisikal na ang kanilang relasyon. Sa puntong yun, wala pang anumang karanasan sa pagbo-boyfriend si Daniel. Ito rin ang kanyang first long-term relationship na pinasok. Nang mga panahong yun, naniniwala si Daniel na mahal na nga nito si Michael. Subalit batid nitong mali ang kanilang relasyon. Alam nitong hindi sila basta-basta matatanggap ng kanyang pamilya at kaibigan bilang couple. Kaya naman upang maiwasan ang kritisismo ng mga tao sa kanilang paligid, inilihim ng mga ito noong una sa publiko ang kanilang relationship status. Nang maging executive vice president ng NBA team na Grizzlies, kinailangang lumipat ni Michael ng lokasyon mula Cleveland patungo sa Memphis. Kaya naman inalok nito si Daniel na sumama sa kanya. Noon ay halos 2 taon nang magkarelasyon ng dalawa. Ngunit tumanggi ang dalaga dahil alam nitong may makakahalata sa kanilang lihim kapag sumama ito. Kaya naman dinadalaw-dalaw niya lamang si Michael tuwing weekend. Sa tuwing susunduin sa airport, dinadala muna ni Michael ang nobya sa isang romantikong date nang sa gayon ay ma-enjoy ng mga ito ang pagsasama bago pa man umuwi si Daniel sa kanilang bahay kasama ang mga kapatid. Hanggang sa isang araw, sinurpresa ni Michael si Daniel ng isang bagong bahay. Malawak ito at mayroong swimming pool. Noon ay muli siya nitong inalok na sumama na sa kanya. At hindi na nga ito natanggihan pa ni Daniel. Lumipat ito sa Memphis kasama ang kanyang mga kapatid. Iyon na ang hudyat ng kanilang bagong simula bilang legitimate couple sa isang bagong city. Doon ay malaya ng mga itong nagawa ang mga normal na gawain ng magkarelasyon. Hindi na naitago pa ng dalawa ang kanilang pag-iibigan. Taong 2004 nang magpakasal sina Daniel at Michael. Handa na ang mga itong tanggapin ang anumang sasabihin ng iba ukol sa kanilang pagsasama at patunayan na magiging masaya at matagumpay ang kanilang kasal. Lampas 20 taon ang tanda ni Michael kay Daniel. Marami na itong pinagdaan ng hamon sa buhay, hindi gaya ng kanyang misis. Kaya naman itong tumayong superior sa kanilang dalawa. Successful na ito at established na ang career habang si Daniel naman ay papunta pa lamang roon. Gayunpaman, sa kabila ng ilang pagkakaiba at mga problema, nagawa ng mga itong lampasan ng pagsubok na kanilang pinagdaanan.
Naging matatag ang samahan ng mga ito at kalaunan ay biniyayaan ng 2 anak. Pinangalanan nila itong Jaden at Sawyer. Naging hands-on ng mag-asawang Daniel at Michael sa pagpapalaki ng kanilang supling sa kabila ng busy schedules. Hanggang sa lumipat muli ang mga ito ng tirahan sa California bago tuluyang magsettle sa Florida. Doon ay napansin ni Daniel na tila unti-unting nagbabago si Michael. Hindi na ito kasing romantiko o masyadong mahagilap gaya ng dati. Ayon kay Daniel, mula sa stress at pressure sa trabaho, madalas galit at nagiinom si Michael. Mula noon ay parati ng mga itong nag-aaway. Kahit mga simpleng bagay ay nagsisimula na isang malaking gusot na humahantong na sa pisikalan. Halos araw-araw ay puno ng tensyon sa loob ng kanilang pamamahay. Saksi ang anak ng mag-asawa sa kanilang mga hiyawan, kalmutan at sakitan. Mula sa court records, mayroong 18 witnesses na nagpapatunay na madalas ang verbal at pisikal na away sa pagitan ni Michael at Daniel. Napag-alaman rin na kadalasang involved ang alkohol sa mga komprontasyon ng mag-asawa. Ayon sa isang former physician ng Memphis Grizzlies, minsan na nitong ginamot sina Michael at Daniel matapos tumamo ng injuries dahil sa kanilang matinding pag-aaway. Dagdag pa nito, kinailangan pa nitong kumonsulta sa isang plastic surgeon sa lala ng mga sugat. Sa isa namang insidente noong April 2017, isang witness na nagsiwalat na naikwento sa kanya ni Michael na hinagisan nito ni Daniel ng kutsilyo na mag-away ang mga ito. Habang tumatagal, lumalala ang estado ng pagsasama ni Michael at Daniel. Hanggang sa noong January 2018, nagsimulang mapansin ni Daniel na tila kakaiba ang kinikilos ng kanyang mister. Noon ay malakas ang kutob nito na mayroong babae ang kanyang asawa. Kaya naman direktahan niya itong kinumpronta kung nangangaliwa ba ito. At nakumpirma nga ang kinakatakutan ni Daniel. Inamin ni Michael na mayroon itong affair. Sa puntong yon ay napuno na si Daniel. Hindi na nito makayanan ang lumalalang sitwasyon na tila wala ng katapusan. Noong 2018, tuluyan na itong nag-file ng divorce sa mister. Isinaad nito sa petition ang hating kustudiya sa mga bata, alimony at ang exclusive na paggamit nito sa kanilang tahanang mag-asawa. Humiling rin ito sa korte na palitan ang kanyang apelido ng kanyang dating surname nang siya ay dalaga pa. April 2018, nang opisyal na umalis si Michael sa kanilang family home. At sa pagkakataong yun ay nagsimula rin itong makipag-date sa ibang babae. Gayunpaman, kasabay nito ay ang muling pagsusumamo ni Michael sa misis at paghingi ng second chance upang ayusin ang kanilang pagsasama alang-alang sa mga bata. At pumayag naman noon si Daniel. Habang magkahiwalay ng tirahan, muli itong sinuyo ni Michael. Dinala niya ito sa mga surprise date sa mamahaling restaurants at pinaliguan ito ng regalo. October 2018 nang magkabalikang muli ang dalawa. Naging maayos ang takbo ng lahat noong una, subalit unti-unti ay nauwi na naman ito sa sigalot. Ayon sa statement mula sa isang kaibigan, nang lumabas umano ang mga ito kasama si Daniel noong November 2018, inamin nito na minsan ay binabato nito ng plato si Michael pag sila'y nag-aaway. Maya-maya pa habang kumakain, dumating si Michael upang sumali sa kanilang get-together. Nang bigla na lamang tanungin ni Daniel ang isa sa kanyang kaibigan kung sa tingin nito ay sexy ba si Michael. At sumagot naman ito ng oo. Dahilan upang mag-alboroto si Daniel. Nagsisigaw ito at gumawa ng eksena. Samantala, makalipas ang ilang araw, nalaman ni Daniel na na-reject ng judge ang inihain nitong divorce dahil sa hindi nasunod ang requirements ng proper serving of papers. Ilang beses na naiwasan ni Michael ang proseso ng filing ng papeles. Gayunpaman, sa isip ni Daniel, tapos na ang lahat. Wala na silang patutunguhan pa. December 7, 2018, gumawa ito ng account sa isang dating website. Nakilala nito roon ang isang lalaki na nagangalang Mark. Nagsimulang mag-chat ang mga ito ng madalas hanggang sa nagkapalagayan ng loob kinalaunan.
Naging kampante ang dalawa sa isa't isa at nagplanong magkita upang mag-hiking. Noon ay isang buwan nang magkausap sa chat sina Daniel at Mark. January 10, 2019 nang mahuli ito ni Michael. Labis ang galit nito nang mabasa ang palitan ng flirty message ng kanyang misis at ng kung sinong lalaki. Dinaan nito sa pag-iinom ang galit at saka kinumpronta si Daniel. Humantong ito sa mainit na pagtatalo kung saan kinailangang mamagitan ng anak ng dalawa at paghiwalay ng kanyang mga magulang. Nang araw na yun, sa ibang bahay nagpalipas ng gabi si Daniel upang magpalamig. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan si Michael sa tindahan ng alak. Bandang alas 5 ng hapon, pinuntahan naman nito ang anak upang panoorin ito sa kanyang football game. Pagka-uwi nito sa kanilang bahay, hindi pa rin tapos ang tensyon sa pagitan nila ni Daniel. Nagpatuloy ang alitan ng dalawa hanggang sa humantong na ito sa sukdulan. Ayon kay Daniel, bandang 10:30 PM, sila lamang ni Michael ang tao sa kanilang bahay. Noon ay nasa kusina si Daniel habang kumakain ng hamburger. Nang biglang lumabas ang galit na si Michael mula sa kanyang kwarto. Walang ano-ano, lumapit ito kay Daniel at kinagatan ng burger nito. Pagkatapos ay dinura ito sa mukha ni Daniel. Doon na sumiklab ang matinding away sa pagitan ng dalawa. Maya-maya pa, isang 911 call ang natanggap ng mga pulis. Nasa linya ng telepono si Michael. Inireport nito si Daniel dahil maaari umano itong magdulot ng panganib sa kanyang sarili at sa ibang tao. Noon ay hindi nito nilinaw ang buong detalye ng kaganapan. Sa halip, nagmamadali nitong sinabi sa operator na tatawag itong muli after 5 minutes. Subalit kailanman ay hindi na ito mangyayari. Makalipas ang 11 oras, kinabukasan noong January 12, isang muling 911 call ang natanggap ng Winter Park Police Department. At sa pagkakataong yun ay si Daniel naman ang tumawag. I don't know. I think my husband's deceased. There's been a tragedy at my home. What's the address up there? And why do you believe he's deceased? Because he's been, he's spasming. He's been wounded. He might have had a heart attack. I don't know. Okay. Did you just find him? No, actually. It happened last night. It happened last night? Correct. Okay. How old is your husband? Ayon kay Daniel, patay na ang asawa nitong si Michael. Inatake umano ito sa puso. Nang tanungin ng operator kung kakikita pa lamang ni Daniel sa biktima, sinabi nitong noon pang nakaraang gabi ito patay. Nabanggit rin nito na nagkaroon silang mag-asawa ng pagtatalo at natagpuan na lamang nito si Michael na duguan nang lumabas si Daniel sa banyo matapos magtago. Dagdag pa nito, sinaksak ni Michael ang sarili. Not okay last night. We had altercation and he stabbed himself and I ran into the bathroom and then when I came out I tried to help him and I saw he was lying in blood. And then I tried to help him and I couldn't. Correct, yes. Sa buong pag-uusap, mababakas ang pagkabalisa at pagkalito ni Daniel. Hindi malinaw ang statement nito at paiba-iba. Agad na rumisponde ang emergency sa ibinigay na address ni Daniel. Dumating ang mga ito sa lokasyon sa harap ng isang well-maintained 2-story residence na mayroong isang Audi at 2 Lexus sa kanilang driveway. Ayon sa isang detective, nakita ng mga ito ang basag na itlog sa labas at loob ng sasakyan ng pamilya. Dinatna ng mga ito roon si Daniel na nakadamit ng all black, may bandage sa pulso at may mga bakas ng dugo sa leeg at paa. Kinalaunan, napag-alaman ng mga itong nilaslas ni Daniel ang kanyang sarili kaya ito may benda. Pagpasok sa loob, natagpuan ng mga detective ang isang madugong eksena na inihalin tulad ng mga ito sa isang horror movie. Nakabulagta si Michael sa kusina. Katabi nito ang isang kutsilyo. Naliligo ito sa kanyang sariling dugo. 65 years old si Michael nang pumanaw. Lumalabas sa autopsy report na namatay si Michael sanhi ng saksak sa kanyang kaliwang balikat na tumama sa isang major blood vessel.
Ayon sa medical examiner, ang injury na tinamo nito ay nagdudulot ng mabilis na pagkaubos ng dugo at agarang pagkamatay sa loob lamang ng 5 hanggang 6 na minuto. Hindi umano self-inflicted ang dahilan ng kamatayan nito kundi homicide. Samantala, ayon kay Daniel, nag-perform ito ng CPR kay Michael ng paulit-ulit upang isalba ito. Subalit bigla umano itong sumuka kaya itinigil niya muna ito. Hindi na umano nito alam ang sunod na nangyari dahil nawala na ito ng malay na maaaring dahil umano sa pagod. Gayunpaman, mula sa pagsusuri, nakita ng mga detective ang ilang inconsistencies base sa pahayag ni Daniel. Walang nakitang anumang bakas ng suka ang mga ito. Wala ring indikasyon ng heart attack o anumang pasa na tugma sa pagsasagawa ng CPR. Intact rin ang ribs ni Michael. Ayon kay Daniel, hindi ito agad nakatawag sa emergency dahil hindi nito makita ang kanyang cellphone noon at dahil nga nawala na ito ng malay at nagising na lamang kinabukasan nakatabi ang bangkay ng mister. Sa kanyang affidavit, nakasaad na nilinis nito ang ilang ebidensya at saka naglaslas ng sarili dahil hindi nito alam kung anong gagawin. Saka nito naisipang tumawag sa 911. Dahil sa sugat sa pulso, dinala si Daniel ng involuntary sa ospital dahil sa panganib na posibleng magawa nito sa sarili. Inobserbahan ito roon ng 3 araw. Sa sample ng dugo na kinolekta mula rito, nakitaan ito ng alkohol sa kanyang sistema. Paglabag ito mula sa kanyang probation mula sa iba pang insidente na kinasangkutan nito noon kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman noong January 23, inaresto ito para sa nasabing violation at nanatili sa Orange County Jail habang iniimbestigahan ang kaso ni Michael. Hanggang sa nakakuha ng mga investigator ng search warrant upang kalkalin ang cellphone ni Daniel para ma-verify ang kanyang istorya ukol sa kamatayan ng asawa. At noon ay natuklasan ng mga ito ang mga nakakabagabag na impormasyon. Habang nasa kanyang tabi ang dugo ang bangkay ni Michael, nagawa pang buksan ni Daniel ang kanyang profile account sa isang dating app. Ayon sa phone record ni Daniel, noong January 12, bandang 7:22 AM, 2 hours bago ito tumawag sa 911 upang mag-report, nag-browse muna ito sa nasabing dating app. Lumalabas rin na nagbura ng messages si Daniel sa pagitan nila ni Michael kasabay ng pagsusearch sa dating app. Matapos ang mahigpit na pagsusuri ng detectives ng Winter Park Police, tuluyan ng inaresto si Daniel para sa 1 count of second-degree murder with a weapon at 1 count para sa tampering with evidence. Tinangka nitong linisin ang mga dugo sa paligid ng katawan ni Michael. Isang bote ng bleach ang natagpuan ng mga ito sa crime scene. Samantala, 3 witness ang nagbulgar na bago ang kamatayan ni Michael, ilang beses na itong sinaktan ni Daniel sa iba't ibang pagkakataon. Nakitaan umano ito ng mga pasa at black eye ilang linggo hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Naniniwala ang prosecutors na isang banta sa komunidad si Daniel. Ayon sa mga ito, intensyon ni Daniel na patayin si Michael. Nais nitong mabuhay nang wala na ito sa kanyang paligid. February 21, 2022, nag-offer ang prosecutors kay Daniel ng plea deal sa pag-amin nito ng manslaughter kapalit ng 10 taong pagkakakulong. May 1 linggo ito upang magdesisyon. Subalit tinanggihan nito ni Daniel at piniling humarap sa trial upang ipaliwanag ang kanyang panig. Mula naman sa heart attack, kinalaunan ay inamin ni Daniel na self-defense ang nangyari. Ayon sa bagong bersyon ng kaganapan ni Daniel, nagsimula ang kanilang away ni Michael dahil sa hamburger na humantong umano sa agresibong pisikalan. Kinorner umano ito ni Michael pagkatapos ay hinawakan ng sobrang higpit at saka sinakal. Nang gabing yon, inakala ni Daniel na katapusan na ng kanyang buhay. Bagamat sa desperasyon na makaligtas, nagawa nitong makawala sa isang pagkakataon. Noon ay dali-dali nitong kinuha ang kutsilyo sa kusina upang depensa ng sarili. Subalit nagpupumilit si Michael na ma-overpower nito si Daniel kaya nasaksak niya ito. Iginiit ni Daniel na hindi niya ito sinasadya. Ang tanging nais lamang nito noon ay maprotektahan ng sarili sa posibleng susunod pang panganib na gagawin ni Michael. Tiyak umano ito na kung hindi siya umaksyon ay mai-injure ito ng malala o mapapatay ng mister.
Kapuna-puna naman na walang significant defensive wounds na tinamo si Daniel sa lungat sa sinasabi nitong inatake ito ni Michael. Sa pagpapatuloy ng statement ni Daniel, matapos umanong pananaksak, labis ang kanyang gulat at pagkataranta kaya hindi rin ito agad nakatawag sa 911. Ipinaliwanag ng depensa na tipikal ang ganitong response sa isang taong dumaranas ng battered woman syndrome. Idinitali ng mga ito na si Daniel ay biktima ng isang long-term domestic abuse na araw-araw nabubuhay sa takot at pangamba sa kanyang mister. Inilatag rin ng mga ito ang ebidensya ng mga nakarang away sa pagitan ng mag-asawa at testimonya ukol sa history ng aggressive behavior ni Michael. Dagdag pa ng mga ito, ang inconsistencies umano sa istorya ni Daniel ay resulta ng mental at emotional toll mula sa mahabang taon nitong dinanas ng pang-aabuso. Hindi upang ilihis ang katotohanan o pagtakpan ang kung anumang nagawa nito. Umarap din ang forensic expert upang patunayan na ang sugat na tinamo ni Michael ay consistent sa isang pambubuno sa pagitan nilang mag-asawa kung saan prinotektahan ni Daniel ang sarili. Matapos ang paglalatag ng bawat ebidensya, lumabas na ang hatol. State of Florida versus Danielle Justine Redland. Verdict as to count 1. We, the jury, find the defendant not guilty. So say we all sign juror badge number 283, 4%. Not guilty para sa kasong second-degree murder. Kumbinsido ang jury na hindi premeditated ang pagpaslang kay Michael. Bagamat nahatulan si Daniel ng guilty sa tampering with evidence dahil sa tangka nitong paglilinis ng crime scene. Nasentensyahan lamang ito ng 364 days na pagkakakulong, kabilang na ang mga araw na iginugol nito sa piitan bago ang trial, kasunod ang 12-month probation. Matapos ang hatol, naglabas ng madamdaming statement ang anak ni na Michael at Daniel na si Jaden. I feel as though there has been absolutely no justice served from my father or his family, including myself and my younger brother. It breaks my heart into a million pieces over and over to hear people side with such an abusive, horrible person and then continue to bash on a dead man who isn't here to defend himself. Naniniwala itong sinadyang patayin ng kanyang ina ang kanyang ama. Ipinahayag nito ang sama ng loob kay Daniel sa masaklap na pinagdaanan sa kamay nito mula pa lamang pagkabata at ang inabot nitong trauma at depression dahil sa krimen nito. Palagi na umanong binabangungot si Jaden at pakiramdam nito ay parating may papatay sa kanya. Sa huli, ipinahayag ni Jaden na kailanman ay ayaw na nitong makitang muli si Daniel. Makalipas ang 1,100 days, nakalaya na si Daniel noong January 18, 2022. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.